Ito akong ngayong gabi, ngayong hapon na may isa na bago. May isa na bago na from Sagbayan, Bohol, no? At masalamat po tayo dahil natapos rin kahit paano natapos rin sa awa ng Diyos. At pagpasok ko sa office natin, may sumasalubong sa atin isang lalaki na tatay at lolo. Lolo na siya. At last week, sabi niya sa akin, "Father, tulungan mo naman ako. Yung ko, Father, yung apo ko nandun sa Dubai. At ang problema namin, Father, puputulin na ng doktor yung kanyang paa. At yan po, Father, ay malaking problema namin dahil batang-bata pa at maputulan ng paa." So, sabi ng tatay, "Tulungan mo naman kami." Paano yan? Nandun sa Dubai. Mag-video call na lang tayo, Father. Sinabihan ko siya na hindi pwede yan. Ang dapat ninyong gawin ito. Turuan mo yung pamilya, use the prayer of the church, dahil yung deliverance ay hindi lang para sa para sa mga may sapi, kundi para sa mga obsession, may demonic oppression, may sakit na via natural. Pero yung karamdaman ng kanyang apo is natural talaga. At sinabihan ko siya, subukan niyo, wala namang mawala na may deliverance yung spirit of illness. I command you to depart from my son. Turuan mo. Kayo ang mag-deliverance. Meron na kayong sacramentals. At meron naman tayong online blessing. Pwede kayo magpa-bless doon kung walang malapitan na pare. Ang nangyari, mga kapatid, ay ganito. Ang nangyari ay sinubukan nila. Umiiyak na yung lulo. Na, "Father, kahit video call." Nagdadala pa ng picture. Ito yung picture ng apo ko, Father. At sinabihan ko, go to your priest. Kung meron silang malapitan na pari, ipa-bless or ipa-anoint yung bata. At huwag kayong magmadali dahil isa lang yung paa. Dalawa lang yung paa ng anak mo. Kung putulin natin ng isa, hindi na yan tutubo yung paa. No? Ang dapat mong gawin ay kung kaya pa niya, last resort na yung pagputol ng paa. Dahil sinabihan ko rin siya na meron din akong na istorya na isang pasyente din. Bukas na sana, no? Pagbisita ko sa kanya, "Father, bukas na ako putulan ng paa." Dahil yung paa niya ay umiitim na, parang wala nang dumadaloy na dugo. So, sabi ko sa kanya, sa doktor, sabihin mo sa doktor na extend muna, kahit paabutin pa ng 1 buwan. Sabi ng doktor, "Putulin na ito, Father, bukas na." Sabi ko, kung puputulin yung yung paa mo, hindi na yan tutubo. Go to confession, sacrament of healing. Anong umpisal siya, ni-anoint natin, and then binigyan natin ng sacramentals, holy and exorcise oil. Alam nyo, kinaumagahan, yung namamaganyan na paa, at naitim na paa, ay lumiliwanag ang balat. Lumiliwanag talaga ang balat. At namangha yung doktor.
At sabi ng doktor, may improvement ha. Salamat sa Diyos, may improvement. Anong ginagawa mo? Alam nyo, hindi talaga siya naputulan. Kanina, dyan siya kanina. Bumabalik siya kanina, sa office. At sabi niya, Father, completely healed na po ako. Hindi ako naputulan, nabalik sa normal yung paa ko dahil magmamaniho siya. Kung wala na siyang paa, hindi na siya makamaneho. So, last resort na po yung pagputol kung hindi mo na kaya. Yan din ang sinabi ko sa sa lolong ito last week. Sabi ko sa lolo niya, sa lolo ng bata, meron akong experience niyan. Last resort na yung pagputol dahil hindi na yan tutubo yung yung paa. At bumalik siya kanina, dineliverance ng pamilya, yung bahay nila, deliverance ng pamilya, yung apo niya. Alam nyo, ini-extrehan yung paa niya. Sabi ng doktor, normal na. At completely healed na po ang bata. Hindi na po naputulan. Last week pa po yon. Just imagine, kung ma-empower natin ang mga tao patungkol sa prayer of the church, ang dami sanang gagaling. Hindi lahat gagaling. Pero ang daming gagaling. Bumalik siya kanina, yung lolo. Ang sabi ng lolo, Father, salamat. At bakit ka pa bumalik dito? Okay na yung apo mo. Bumalik lang ako, Father, upang magpasalamat. So bumalik lang siya doon upang magpasalamat. No? So ako po ay natutuwa po dahil grabe talaga. Kung ma-empower natin yung mga pari, kung empower natin yung pamilya patungkol sa prayer of the church and then go to the sacrament, grabe talaga. Ma-amaze kayo sa kapangyarihan ni Kristo na nasa simbahan. Tayo po ang simbahan, di ba po? Grabe. Wow na wow, mga kapatid. Meron din akong related lang na storya sa sinishare ko ngayon. Pinsan ko, bumibisita sa akin, nagdala ng sungkod dahil yung paa niya ay namamaga at umiitim na din yung kumagko. Anong Tagalog sa kumagko daw? Yung kumagko sa kanyang i-search mo daw ng Tagalog sa kumagko. No? Sa kumagko sa kanyang paa ay naitim na at may sugat pa. At ang sabi ng doktor, puputulin next Friday. Ngayong Friday. Thursday siya pumunta sa office. Sabi ko, bukas ka puputulan ng kumagko. At sabi ko sa kanya, last resort na yung pagputol. Manoy ang tawag ko sa kanya dahil matanda ko siya na pinsan. Sabi ko sa kanya na last resort na yan. Go to confession. And then, magsamba ka lagi. Because the source of healing is Jesus Christ. So, matagal na siya hindi nangumpisa. Linaanuan ko. Alam nyo, dahan-dahan sa loob ng 1-2 linggo. Sa loob lang ng 2 linggo. Matapos ma-deliverance, mga kapatid, nakalakad na siya without sungkod. Walang sungkod. Grabe, no? At pina-examine din natin ng doktor at hindi na nag-decide ang doktor na maoperahan. At ngayon, completely healed na po siya. At yan ang sinasabi ko ini-inspire ko yung lolo. No? Huwag kayong magmadali. Last resort na po yung pagputol ng paa niya. Okay lang tutubo yung paa. Tutubo yung yung kumagko sa kanyang paa. Hindi naman. No? So, lubos siya nagpapasalamat kanina at nag-share talaga
Inaabangan talaga ako doon sa gate sa ating office kanina. So, sinishare ko lang ito sa inyo to empower you. Dahil ako ang ipapray niya sa kanyang apo through video call. Sinabihan ko siya, ako na ba ang marunong magbasa sa deliverance book? Ako na ba ang marunong magdasal? Hindi. Use the power of the church. Kaya nga, nandito kayo, ini-empower ko kayo lahat. Hindi ko kaya, ako lahat. Go to your priest. All priests are healers because of the sacrament. Yan ang sinasabi ko sa lulong ito. No? At lubos po tayong nasiyahan dahil sa magandang ginagawa ni Kristo para sa kanyang bayan, sa kanyang iglesia, sa kanyang simbahan. So magbasa muna tayo ng comment, mga kapatid. So healing moment lang yung sinishare natin ngayon. At si NNLs, good evening Pads, nanood sa atin. Meron tayong monitor dito dahil hindi ko na mabasa sa Facebook yung mga comment ninyo. Marilyn Gordues, no? Mayong gabi, Father, mangutan na lang ko kung pwede ba ang anak mag-deliverance silang balay. Wala na may amahan na ay inahan pero na ay sakit. Pwede po ba ang anak magsilyo sa ilang pamilya? Nawala. Saan yun? Nawala. So sa katanungan, pwede ba yung anak? Pwede as long as kung may kalibin siya, hindi pwede. Hindi pwede. Or kung kasal siya sa pari, mas mabuti. Pwede siya mag-prayer sa kanyang pamilya, no? Dahil because she received the grace of God. Saan natin na-receive ang grace ng Panginoon? Sa pamagitan ng mga sakramento, kapatid. Pwede. Meron tayong pasyente niyan. Alam nyo, siya ang nag-deliver sa kanyang mama dahil siya ang na-empower eh. Knowledge is power. Knowledge is power. Nangungumpisal ka na, yung cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals, yung cares na yan, makapangyarihan tayo, lalo na kasal ka sa pare. Kung hindi ka naman kasal sa pare, no single ka, at you receive the sacrament of confession, and then bumibisita ka. Bukas pala ay First Friday. Huwag kayong malimot na Holy Hour. Holy Hour po. Sa office natin, meron tayong Holy Hour bukas. At hindi mo na ako mag-share sa exorcism ngayon. Healing moment muna tayo, no? Father, saon man kon ang parish priest dili gusto mo gamit og deliverance book. Mayon ta, Father Darwin, mudaghan ang mga pari sa manimo. Pwede man maka-deliverance. No? Pwede kayo maka-deliverance. No? Babasahin ko yung document para hinlalato din ang kumagko dong. Hinlalato. Hinlalato, no? Additional vocabularies. Hinlalato pala yon. Dito sa page 22, kahit kayo. So, tingnan nyo, para saan po itong deliverance prayer? Una, these deliverance prayers, itong librong ito, these deliverance prayers are first meant for priests. Sino? Para sa mga pari. And religious who have souls under their care. Pwede mga madre din. Okay? Secondly, for lay communities, under the guidance of a priest and with the permission of the diocesan bishop. Pwede mga lay communities, with approval of the bishop and the parish priest or the priest. Third, for individual lay Catholics. For this last group, these prayers can be used so that they and their loved ones may be protected and armed against ordinary and extraordinary demonic attack. Pwede, lay individuals. Kayo po ay lay individuals. You can do deliverance to your house. You can do deliverance to your family circle as long as may alam kayo paano gamitin ito. So, una,
Paano gamitin natin ito? Practice cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Meron kang holy and exercise water, meron holy and exercise salt, meron holy and exercise oil, meron cross, mga sacramentals. At sa table of content dito, sundin mo. Makapangyarihan talaga ang prayer ng simbahan, kapatid. Okay, good evening, Father Darwin, and all the viewers watching from Davao City. Father, ask lang ko, mawala eh. Ang daming nagko-comment, mawala yung comment ninyo. Ako mo si mong kanong ba? Wala. Father, ask lang ko, pwede ba gilugan, gilugan sacramentals na amok silingan ng sakit? I-share ni mo. Pwede ba ma-share? Pwede. Pwede mo ma-share yung mga sacramentals na nasa sa'yo. Magandang gabi, kapatid. Von Finlap. Nod sa atin. May si Luis Maria. Kumusta ka na? Si Jonathan Recuerdo. Good evening, Father. Effective ba gihapon ang sacramentals? Sa live, rami ni mo mag-bless. So, mas mabuti na pumunta kayo sa pare. Kung wala kayong mapuntahan sa pare, pwede dito sa online. Alam nyo, may madre na nagpa-bless online dahil umapit sila sa pare pero hindi mag-bless. So, nangyari mga kapatid, ang kalang superior, general, mother superior, ay nag-react during deliverance dahil na-open yung third eye ng kanilang mother superior. Yung mother superior nila, sinabi nila, sino ba yung kumuha ng pagkain ko dito? Nakita ko may bata. Tumakbo. Dinala yung pagkain ko. Panay na yan, ha? Panay, hindi lang isang beses. Panay na po yan na nangyari sa kanya. So, nag-decide yung mga madre na i-deliverance natin yung superior natin. Alam nyo, pag deliverance nila mga kapatid, nawala yung superior. Walking possessed pala yung superior dahil yung superior niya ay may mga occult involvement, may mga ninuno na mga mangkukulam, mambabarang. Kaya pala nag-react yung superior nila. At yung sacramentals na gamit nila ay online blessing po yun, napaso, sumisigaw, at ngayon completely healed na po, completely liberated na po. Hindi na magagalitin, hindi na hambog, hindi na puno ng galit, yung superior nila. No? Grabe, no? So, nagpasalamat yung madre dahil may online blessing daw tayo. So, para yan sa mga walang mapuntahan. Walang malapitan na mga pare. Kung meron man, mas mabuti. Si Ruby Jane Molines. Good evening, Father. Watching from Valencia, Negros Oriental. So, this coming October, last week sa October po, pupunta tayo sa Masbate, kalimutan ko sa Santander siguro, at sa Dumaguete. Kapasok yung Dumaguete. Isang linggo ako wala dito sa parokya ko. Pero open pa rin yung office natin sa Healing and Deliverance and Exorcism. Hanap ako ng pare na mag-bless lang at magpakumpisal dahil hindi naman nafo-focus yung healing sa akin, kundi sa sakramento at sa ating pananampalataya po. Amen? Sino pa dito nag-comment? Basa na lang tayo ng ibang komento, mga kapatid, ha? Father Darwin, ask lang ko, kanang mga libod ng mga santos, angay ba ng gamiton? Kay daghan namang napalit nga as long as hindi occult na mga santo. Walang mga superstitious na mga santo, hindi katulad ng Santo Niño na green, Santo Niño na dong muna na ko nung uli si magdungan mo. Nagbabot si ko ano. Tugo na to. So
be careful sa mga sa mga binibili natin ng mga santo kung di kanya galing yan sa mga okultista at sabihin ng mga nag yung tindero, sabihin ng tindero na pangswerte po itong Santo Niño ito, pangswerte po itong Vicente Ferrer na ito, milagroso po ito. Huwag kayong maniwala. Yan yung kapangyarihan ay nasa pananampalataya mo, hindi sa larawan, no? Kung merong grupo ngayon, pinopromote yung larawan, fanatic po yun. Hindi po yun nababatay sa aral ng ating simbahan. At sino pang nagko-comment, ating babasahin mga kapatid hanggang alas 8:20 lang tayo mga kapatid upang makapahinga naman tayo dahil ang daming mga tao bumibisita pumupunta din yung si Vice Governor Balite na ating vice gobernador dito sa Bohol na siya ako nandun siya, no? Salamat po sa pagbisita sa office natin, Vice Governor Balite. At ang ating mayor din dito, si Mayor Balite din, no? Mga kahoy na maraming nakatira, no? Balite, no? At mga tao matakot magputol ng balite, no? Dahil may maraming nakatira, no? So Pads, wala ka bang coming debate? Si Gamayon, wala pa bro, wala pa tayo dahil na busy ako. Pero this month mag market preaching po tayo, mga third week siguro, third Monday, meron tayong market preaching dahil monthly na po yung market preaching natin. Dahil gusto ko na makasama yung mga kasama natin na laging nagma-market preaching at pasalamat po tayo sa mga sumusuporta na nagbigay ng mga pagkain sa mga market evangelizers natin, nagbigay ng snacks, no? Sila Ate Edith Lim at kanyang mga kasamahan, no? Every Friday po, nagpakakain sila panghapunan sa ating mga kapatid na nag-market preaching. So, salamat din sa mga CFD na walang humpay at puno ng sigla, puno ng saya sa pagsiwalat sa katotohanan. Amen? Congratulations sa mga kapatid natin. At meron akong balita sa inyo kanina pala. May aglipay, no? Nangungumpisal. Sabi ko, huwag ka mangumpisal dahil hindi ka Katoliko. Yung sacrament is for Catholics, no? Faithful. For Catholics faithful. For Catholic faithful. Sabi ko sa kanya, gusto mo bang babalik sa simbahan or lilipat? So, gusto kong lilipat, Father. Sige, ito ang gawin mo. Kung gusto kang lumipat sa tunay na iglesia, so gusto ko talaga, Father. Ito ang gawin mo. Magpa-advise ka sa pari, dahil dito bigyan kung parokyano kita, bibigyan kita ng adult catechism. At after adult catechism ay profession of faith dahil yung bautismo nila basta Trinitarian lang dahil titingnan pa natin yung baptismal nila kung Trinitarian ay baptize nila yung the Father and the Son and the Holy Spirit ay tatanggapin natin. Sinabihan ko siya na profession of faith lang kailangan mo. And then, after that, pwede ka nang mangumpisal. Dahil hindi ka naman Catholic. So, sige, Father, gagawin ko yan. At kung hindi ka ma-entertain sa pari mo doon, balik ka dito para for profession of faith. At sasabihin ko yung Paris Priest ko para meron ka namang certificate na lumipat ka talaga, na ma-certify na Catholic ka na. At siya po ay gusto nang babalik talaga. At hindi babalik, lilipat na sa ating simbahan, isang aglipay po. Ang dami talagang bumabalik. Salamat po sa Panginoon. At ang importante, hindi yan good news yan pagbalik nyo, pero
hindi sapat yan. Dapat ma-practice natin yung pananampalataya natin bilang Kristiyano po. No? Bilang Kristiyano po. At basta tayo ng ilang komento mga kapatid. Si Christian Sumalinogaw, Pads, pa-warning ko sa mga fake group chat nga nagamit. Merong mga meron palang gumagamit sa mga pangalan natin at hindi po yan hindi po yan official. Ginagamit lang yung pangalan natin. Hindi ko alam kung anong intention nila, pero Pads, warning po sa mga fake group chats na nagamit sa imong pangalan. So, ang official natin na punto per punto staff, yan ang official. Yung itong natin, at yung faith and morals na punto per punto, yan po ang official natin, wala nang iba. At yung Office of Healing and Deliverance of Tagbilaran, Diocese of Tagbilaran, yun po ang official natin na page po. At yung iba ay ginagamit lang pangalan ko, hindi ko alam kung anong intention nila. Hindi na lang ako mag-judge, basta hindi yan official. Si Evangeline, wala. Kristen, wala din. Daming nag-comment. Father, kanus ka balik sa Davao, magpa-pray your blessing and deliverance on ta. So, hindi na kailangan ako. Pwede kayo magpa-bless ng pari at i-break yung seal and consecration ng bahay nyo. Nandyan sa deliverance book. Pwede naman kayo mag-deliverance sa bahay ninyo. Priscilla, pero hindi kayo maka-bless. Yung pari ninyo mag-bless sa bahay ninyo. Si Angie Claret, Father, maayong buntag sa Domingo. Saan naman ron? Sa Domingo mag-bless ka, kung sakramentas mag-bless from 8 to 10. From 8 to 10 po sa Punto per Punto YouTube channel natin. Pasensya mawala agad yung comment ninyo dito. Maria Tita Garbo. Good evening, Father, watching from Daan Bantayan, Cebu. Ang layo dyan. Si Start Tumulak, di, Father, pwede. Wala na naman. Mukalawat after confession, bisa nag-live in lang, so hindi mabuti. Dapat magpakasal kayo kung 100%, no? Kung gusto mong mag-receive na communion, huwag kayong magsiping, no? You live as your brother and sister kung hindi pa kayo kasal, no? Huwag kayong magsama sa isang bubong. And then mangumpisal kayo, pwede kayo receive ng communion as long as hindi kayo nagsama sa isang bubong. And then hihintayin nyo yung tamang panahon na makasal na kayo. Si Christine, wala. Hello, Father Darwin, watching from Panabo. Panabo City. Recognize bang Anglican congregation sa Vatican? So, yung misa nila, dahil yung mga obispong, mga cardinal po yung humihiwalay sa simbahan. So, valid yung misa nila, though illegal dahil hindi aprobado ng obispo yung pag-ordain nila ng mga obispo. Gerald Candari, Father, tinuod ba nga wala pa maaproba sa obispo ang pag-bless sa olive oil? Kay amo pari diri daw siya, tagaliin man ka. Depende dyan na, no? Pero tanang pari maka-bless man because they are ordained. Depende po na sa diocese o sa obispo, kay obispo man na sede ha. Padre, pwede ba magpa-dispose ang laity sa mga pinagbabawal sa simbahan? Wala. So, wala talaga, no? Pasensya na, ang daming nagko-comment, hindi ko mabasa yung mga comment ninyo. Padayon, hello Father Darwin, watching from Cebu, Aida. Aida lang yung nabasa ko. Elvira Samonte, nanood sa atin, si April Sanchez, no? Pero makaanhan ta ka sa Butuan City, nakaanhan ako. Babalik ako sa Butuan City. Diocese of Butuan, hindi sa city. Sa Trento po. Yun ako sa Trento. Kanong sa kabalik diri sa Cebu, Father? Parang sa Santander this. Tingnan ko yung schedule natin. So, sa lahat ng mga taga Davao, wala. Basta
si Adre sa lahi ng cellphone. Isa lang yung cellphone ko, no? So, naghiram ako kay Dodong email kanina. At umuwi na sila ngayon, no? So, wala na akong cellphone dito. Isa lang yung cellphone ko nandito sa, ano. Pero kung nandito na yung video natin, so, pwede na magamit yung cellphone ko for your comments. At, yan ang sabuna at ating live. At salamat sa inyong walang humpay na pagsubaybay at salamat din sa nagpadala ng stars. Fighty Maria, tatak safety with a humble heart po. God bless.